Matapos maaresto si ex-Mayor Salik sa Misamis Oriental noong isang araw, sinalakay naman ng PNP at AFP ang bahay nito sa isang subdivision sa Cagayan de Oro City. Agad pinababa ang mga nasa loob ng bahay ng mga babae at bata lamang. Pero ayon sa isang kaanak ni Mayor Salik, may kasama itong lalaki pero hindi na nakita ng mga otoridad. Maya-maya pa, bumaba si Mayor Salik mula sa mobile ng PNP at matapos sabihin ang kanyang kaso at purpose ng search warrant, hinalughog na ng mga otoridad ang kanyang 3 palapag na bahay. Inisa-isa ang mga kwarto. Nakita ang 4 na bala ng M203 at isang M16 na loaded, 3 magazine na puno rin ng bala sa kanilang TV o playroom. Hinalughog din ang 2nd floor pero walang nakita ang mga otoridad. Pinakahuling chinek ang kwarto ni Mayor Salik sa 3rd floor. Sa receiving area, nakita ang 6 na sachet ng shabu. Nang halughugin ang mismong kwarto niya, may nakita ring mga shabu. Bukod sa mga bomb-sniffing dogs ng Philippine Army, dineploy din ang narcotics dog ng PIDEA. Bukod doon sa mga naunang nabanggit, may nakuha rin silang pistol box at holster. Maliban naman sa media, kasama ang 2 kagawad ng barangay, siyang nagsilbing saksi sa nangyaring operasyon. Matapos ang inventory, tumangging pumirma si Mayor Salik. Galit na galit naman ang kanyang kaanak na naabutan sa bahay kanina. Planted daw ang ebidensya dahil nung bumaba sila, may pumasok na pulis habang naghahanap kung may lalaki nga ba sa loob ng bahay. Paano raw magkakasyabu, gayong mga bata naman daw at mga babae lang ang nakatira sa bahay. Bago tuluyang umalis ang mga otoridad, chinek din nila ang SUV na nakaparada malapit sa bahay ng mga Salik. Dito, sa pamamagitan ng plain view, ay nakita nila ang pinaniniwala ang lalagyan ng M16 na baril at ilang pang pinaghihinala ang gamit. Pero hindi nila mabuksan dahil ayaw makipagtulungan ng kaanak ni Salik. Binabantayan sa ngayon ang bahay at sasakyan. Mula rito sa Cagayan de Oro City, Marisol Abduraman, GMA News. Pangalawa na po ang Pilipinas sa pinaka-hindi mapayapang bansa sa Asia-Pacific region. Ayon po yan sa 2017 Global Peace Index Report ng Institute for Economics and Peace. Bumaba raw ang overall score ng Pilipinas simula nang maupo sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte dahil daw sa kanyang madugong kampanya kontra droga. Nangunguna sa listahan ng pinaka-hindi mapayapang bansa ang North Korea. Sumunod naman sa Pilipinas ang Myanmar, China at Thailand. Pinakamapayapang bansa naman sa rehiyon ang New Zealand, habang ang Iceland ang itinuturing na pinakamapayapang bansa sa buong mundo. Nahaharap si Salik sa kasong rebelyon o paglabag sa Article 134 ng Revised Penal Code dahil sa pagkakasangkot nito sa pag-atake ng Maute Group sa Marawi City. Base sa mga inisyal na ebidensya na nakalap ng mga otoridad, lumalabas na financier ng Maute Brothers na sina Omar at Abdullah ang dating alkalde. Even before the Marawi crisis which we're having right now, there were reports also that he is a strong supporter. He's providing logistics and finances during the formative years of this Maute ISIS group. That's why his name was included in the arrest order issued by the Secretary of National Defense. Even before the Si Salik ay kabilang sa Order of Battle at ganoon na rin sa listahan ng Arrest Order No. 2 na inilabas nito lamang June 5. Sa kasalukuyan ay nakadetine si Salik sa Villanueva Town Detention Facility. Ngayong araw ay isasalang ito sa inquest proceedings. Titingnan din ng PNP Misamis kung may iba pang kasong kinakaharap si Salik bukod sa kasong rebelyon. Sa pagkakaaresto dito at gayon na rin sa ama ng Maute Brothers na si Kayamora Maute, asahan daw na papatindihin pa ang checkpoints dito sa lugar sa mga darating na araw. Hindi rin daw maiaalis ang posibilidad na may mga miyembro na ng Maute na nakalabas na ng Marawi at nakalipat ng ibang lugar. Samantala, sa pagpapatuloy ng bakbakan sa Marawi, sinabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na marami na silang nailikas ng mga sibilyan habang wala naman silang eksaktong bilang na mga ito na naiipit pa rin sa Marawi. Mula rito sa Davao City, para sa Bayan, Marita Muahe.
Voluntaryong sumuko sa mga otoridad kahapon si Janine Permundo matapos ang mahigit 2 linggong pagtatago. Isa si Permundo sa 107 inmate ng Marawi City Jail na pinatakas ng Mauti Group noong araw na nilusob nila ang Marawi City. Si Janine ang pang-anim at pinakaunang babaeng sumuko sa mga otoridad. Nakita ko lang silang sir dito na dumaan sila dito. Papuntahin man sana ako ng asawa ko sa Iligan tapos na hindi ako pumunta doon kasi na alam ko din na wanted ako na tapos kapag ma-peaceful to na makabalik din kami sa kuan. Ayon kay Marawi City Jail Warden Jail Inspector Ali Makatanong, sa ngayon ay patuloy ang manhunt operation sa iba pang nakatakas na inmate. Ayon naman kay Jail Senior Superintendent Mamerto Del Euro, ang Regional Director ng BJMP ARM, posible umanong sumanib na sa Mauti Group ang ibang mga preso. May possibility na sumama sa kanila. Dadalhin naman sa Iligan City si Permundo at pansamantalang ididetine sa Iligan City Jail. Ako, si Weng Fernandez, humahataw sa balita. Anim na preso naman mula sa mga pinatakas ng Mauti Group sa Marawi City ang kusang sumuko sa mga otoridad. Dahil dito, nananawagan ng Bureau of Jail Management and Penology sa iba pang presong nakawala na sumuko na rin sa kanila dahil hindi rin sila titigil na tugisin ang mga ito. Si Alan Francisco sa detalye. Mayo 23 nang pasukin ng teroristang grupong Mauti ang Marawi City kasama ang Marawi City Jail at ang Malabang District sa Lanao del Sur kung saan pinatakas nila ang mga nakakulong doon. Batay sa datos ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, eksakto 107 ang pinakawalan ng Mauti at sa naturang bilang mayroon ng 6 na nakatakas ang kusang sumuko sa kanila. Meron akong kaso na umi-inmates na 34 ang related to drugs, RNL 165. So yung iba murder at saka karnapit. Kabilang sa mga sumuko ay si Regine Permundo na nakulong dahil sa possession of illegal drugs. May 23 na pumasok man yung mga ISIS doon. Tapos na pinangawalan kami. Na yung kandado na sinira nila na tapos na labas kami. Ayon sa BJMP, sa Iligan City Jail muna samantalang dinala si Permundo at ang ilan sa mga sumukong preso. May panawagan naman ang BJMP sa mga presong takas na sumuko na lamang. Sumuko na lang sila para hindi madagdagan yung kaso nila at saka mabigyan pa sila ng good conduct. Samantala, ikinuwento rin ni Jail Inspector Makatanong ng Marawi City Jail na kinuha ng Mauti ang kanilang mga armas. Tiniyak din ni Makatanong na wala namang miyembro ng Mauti ang nakakulong sa kanila at posibleng tama rin aniya sa Mauti Group ang ibang mga nakatakas. Para sa bayan, kasama si Albert De Rosario, ako naman si Alan Francisco, Marawi City. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na hindi galing sa militar o sa gobyerno ang mga nare-recover na bala at gamit mula sa mga nakukubkob na pinagtaguan ng teroristang grupo ng Mauti. Ito ay kasunod ng mga lumalabas na impormasyon online na mismong ang mga nasa gobyerno umano ang nagbibigay ng supply sa teroristang grupo na may kaugnayan sa ISIS. Nais kong pabuluanan yung lumalabas na madaming nagbebenta, madaming naglalabas ng mga kagamitan na galing po sa gobyerno tulad ng bala, baril at ano paman. Tandaan po natin, noong simula nang himasok po ang grupong ito at kanilang pinasok ang city jail na may mga bantay po tayo mga personnel galing sa gobyerno at may armory po rin dyan. So yung mga niransak po nilang gamit ay galing po sa atin yan necessarily. At ang ibang lugar na pinasok nila tulad ng mga himpilan ng pulis ay may kanya-kanya ring imbakan ng baril at bala. So karamihan dito ay of course galing ho sa ating government arsenal. Kaya kung ano man yung nakikita dyan, maaaring nanggaling dito at maaaring nanggaling din sa mga ibang lugar na pinanghimasukan nila. Ayon kay Padilla, matagal na umanong plano ng Mauti kasama si Hapilon na sakupin ang buong Marawi City, ngunit napigilan ng arestuhin ng militar si Hapilon nitong 23. Tiniyak naman ni Padilla na ginagawa ng militar ang lahat upang hindi na makakuha pa ng supply ang teroristang grupo at maiwasan na ang pagre-resupply nito ng mga armas. Sa ngayon, nananatiling mahigit 100 ang nasawi sa panig ng kalaban at mahigit 30 naman ang nasawi sa panig ng militar. Habang nagpapatuloy naman ang rescue operations upang makuha na ang mga natitira pang sibilyan na ginagawang human shield ng teroristang grupo. Para sa Bayan, Eunice Monte.
Nailipat na sa Maynila ang ama ng Maute brothers na si Kayamora Maute matapos maaresto sa checkpoint sa Davao City. Humingi tayo ng karagdagang detalye kay Eunice Samonte. Eunice? Yes, Princess, nasa Maynila na si Kayamora Maute o ang ama ng dalawang magkapatid na sina Abdullah at Omar Maute na isa sa mga utak sa mga kaguluhang nangyayari doon sa Marawi. Matapos ang pagkakaaresto sa 67 taong gulang na tatay ng dalawang most wanted terrorists nitong Martes. Alas 9:45 ng Miyerkules ng gabi ay inilipad na sa ng Philippine Air Force C-130 ang ama ng Maute brothers kasama ang asawa nito, anak na babae at ang driver ng van matapos ng inquest proceeding sa loob ng Davao City Police Office o DCPO mula alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Kinumpirma ito ni Brigadier General Restituto Padilla at kapagsalita ng AFP, ngunit di pa muna sinabi ang lokasyon ng suspect at kung nasa pangangalaga nga ba ito ng PNP o kaya ng AFP. Kasong multiple murder, illegal detention at illegal possession of firearms, ammunition and explosive at kasong rebellion ang isinampa kay Kayamora at sa mga kasamahan nito na may standing cases na rin noon pa man na kinabibilangan ng kidnap for ransom at illegal detention sa Lanao del Sur. Ang anak naman nito si Kayamora Maute na sina Omar at Abdullah ang itinuturing isa sa mga namumuno sa pag-atake sa Marawi nitong Mayo 23 at nagpapatuloy hanggang sa mga oras na ito. Samantala, kanina tiniyak naman ni Brigadier General Gilbert Gapay, ang spokesperson ng Marshal sa Eastern Mindanao Command, na patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon kung saan mismo nagmula ang pamilya ni Maute at kung paano ito nakarating sa Davao sa kabila ng mahigpit na pinapatupad na checkpoint. Samantala, maya-maya lamang ay magbibigay pa tayo ng iba pang detalye pagkatapos ng panayam dito kay Brigadier General Restituto Padilla, ang tagapagsalita ng AFP. Balik muna sa iyo, Princess at Alex.